Sa buhay, may mga taong huhusgahan tayo base sa ating itsura, nakaraan o estado sa buhay. May mga pusong sarado sa pag-unawa at puno ng galit. Pero paano kung dumating ang panahon na ang mismong taong itinaboy mo noon, siya palang magiging dahilan ng iyong muling pagbangon? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babaeng minsang minata, iniwan at sinisi sa lahat para lamang mapatunayan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kabutihan ng puso. Ito ang kwento ni Nadia, ang babaeng natutong bumangon, magpatawad at muling bumuo ng isang pamilyang minsang nawasak ng galit at pagsisisi. At syempre, nais kong magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. At bago tayo magsimula, shout out muna kay Ma'am Rebecca Cortado, Troy Quiampo, Virgie Ramirez from Hong Kong, kay Ma'am Lina Garcia na nakikinig mula sa Rome, sa Pareño family mula sa Marbel, South Cotabato, kay Ma'am Lilian Nobebe na nasa Rome, Italy rin, Jemery Amero from Alberta, Canada, Mariz Santiago, Susan Monding from Florence, Italy, Christina Guyana. Shout out kay Silas Tube from Australia, Beck Casipe Cortado watching from Guam, Dolores Capacio from Baybay, Leyte. Shout out din kay Maria Cecilia Aventurado, Concepcion Sadsad from Mariveles, Bataan, Esterlita Quinio from Misamis Oriental, Esperanza Mariano from Panabo City. Si Nadia, simula pa lang noong una niyang makilala si Joshua, ay parang may kakaibang hatak na agad itong naramdaman para rito. Hindi lang kasi gwapo si Joshua, may kabaitan at pagiging totoo rin ito na bihira na niyang makita sa ibang lalaki. Kapag kasama niya ito, pakiramdam ni Nadia ay malaya siyang maging sarili nang walang pagpapanggap. Hindi niya kailangang magkunwaring sosyal, mahinhin o perpektong babae para lang mahalin. Kabaligtaran siya ng ilan niyang kaibigan na naniniwalang kailangang magpanggap at manipulahin ang mga lalaki para mapansin. Para kay Nadia, mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa mamahaling regalo, romantic dinner sa mamahaling restaurant o bakasyong puro yabang lang sa social media. Ayaw niyang isuko ang sarili niyang pagkatao para lamang tanggapin ng iba. Naniniwala siyang balang araw, may lalaking darating na tatanggap sa kanya. Kasama ang kanyang mga kapintasan, pagiging emosyonal, pagiging malikhain at komplikadong personalidad. At nang dumating si Joshua sa kanyang buhay, doon niya naramdaman na baka ito na talaga ang lalaking matagal na niyang hinihintay. Tinanggap ni Joshua ang lahat ng tungkol sa kanya, maging ang kakaiba niyang panlasa sa musika na siya mismo ang gumagawa, ang makulay niyang buhok at maging ang tattoo niya sa hita na para sa iba ay sobrang rebelde raw tingnan. Sa katunayan, nagpatattoo pa si Joshua ng kaparehong disenyo bilang simbolo ng pagmamahala nila. Sobrang swak ng personalidad nilang dalawa sa isa't isa. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, hindi na nagtagal ay napagdesisyonan nilang magsama sa iisang bubong. Pareho kasi silang wala pang sariling bahay. Kaya iminungkahi ni Joshua na tumira muna sila sa isa sa mga bakanteng kwarto sa maluwag na 4 na silid na kondominium ng kanyang ina. Pero hindi naging maganda ang reaksyon ng kanyang nanay na si Marivic. Ano? Siyang dadalhin mo rito? Malakas na sigaw ni Marivic habang masamang nakatingin kay Nadia. Tandaan mo ang sinasabi ko, Joshua. Ang babaeng yan, mukhang palamunin. Gagamitin ka lang yan para may matirahan. Hindi maitago ni Marivic ang matinding panghuhusga. Para sa kanya, isang simpleng probinsya ng ulila si Nadia na walang maayos na pamilya at walang maipagmamalaki sa buhay. Tingnan mo nga ang buhok, tapos may tattoo pa. Baka dati pang nakulong yan.
Dagdag pa nito habang puno ng pangmamata ang boses. Ma, ano bang sinasabi mo? Agad na sagot ni Joshua. Halatang napipiko na. Mabuting tao si Nadia. Ako rin may tattoo. Sabay naming pinagawa yan. Ayan na nga bang sinasabi ko? Sagot ni Marivic habang napapailing. Masamang impluwensya niya sa'yo. Dahil sa matinding galit at pagkiling, hindi na makita ni Marivic ang totoong pagkatao ni Nadia. Nakulong siya sa sarili niyang mga paniniwala at panghuhusga. Pero kahit ganun ang lahat, hindi natinag sina Joshua at Nadia sa kanilang pagmamahalan. Ma, tama na. Hindi ko na kayang pakinggan to. Mariing sabi ni Joshua bago tuluyang lumabas ng kondo. Kung ayaw mong tumira rito si Nadia, fine. Pero hindi rin ako mananatili rito. Hahanap kami ng sarili naming lugar. Dito ka nalang mag-isa. Patuloy pa ring sumisigaw si Marivic habang papalayo ang anak. Kumbinsidong minanipula lamang ni Nadia si Joshua. Sa sobrang galit at pagkamuhi, hindi niya makita ang katotohanan. Samantala, nagsimula ng bagong buhay sina Joshua at Nadia sa isang simpleng inuupahang one-bedroom apartment sa gilid ng syudad. Maliit man ang kanilang tahanan, puno naman yon ng pagmamahalan, tawanan at pangarap para sa kanilang kinabukasan. At hindi nagtagal, isang masayang balita ang dumating sa kanilang buhay. Buntis si Nadia. Halos hindi mapigilan ni Joshua ang kanyang tuwa nang malaman yon. Punong-puno ng saya ang kanyang puso habang yakap-yakap si Nadia. At dahil sigurado na siya sa babaeng mahal, agad niya itong niyaya na magpakasal. Simple lang ang naging kasal nila. Ilang malalapit na kaibigan lang ang dumalo. Walang engranding handaan o mamahaling venue. Pero para kina Joshua at Nadia, sapat na ang pagmamahalan nila para maging espesyal ang araw na yon. Samantala, si Marivic na natiling puno ng sama ng loob. Para sa kanya, isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ng kanyang anak kay Nadia. Kaya pinili niyang huwag dumalo sa kasal. Isang desisyon na lalo lamang nagpalayo sa kanya kay Joshua. Nang sumailalim si Nadia sa kanyang unang ultrasound, hindi niya inaasahang doble pala ang biyayang nasa kanyang sinapupunan. Kambal po sila. Parang tumigil ang mundo nilang mag-asawa matapos marinig ang sinabi ng doktor. Nagkatinginan sina Joshua at Nadia. Halong saya, kaba at pag-aalala ang makikita sa kanilang mga mata. Dalawa? Halos pabulong na tanong ni Joshua habang napapangiti. Tumango naman ng doktor. At kahit kinakabahan sila sa malaking responsibilidad na kanilang haharapin, pinili pa rin nilang maging masaya. Pareho nilang alam na hindi magiging madali ang pagpapalaki ng dalawang sanggol. Lalo pat nagsisimula pa lamang silang bumuo ng buhay bilang mag-asawa. Pero handa silang harapin yon ng magkasama. Para kay Nadia, napakalaking bagay ng pagiging ina. Lumaki siyang walang sariling pamilya at kulang sa pagmamahal. Kaya ipinangako niya sa sarili na ibibigay niya sa kanyang mga anak ang buhay at pagmamahal na kailanman ay hindi niya naranasan noon. At sa lahat ng pagkakataon, hindi siya iniwan ni Joshua. Palagi itong nasa tabi niya, umaalalay, nagpapalakas ng loob at gumagawa ng paraan para gumaan ang buhay nila. Nang maisilang ang kambal, lalo pang nagsumikap si Joshua. Bukod sa regular nitong trabaho, pumasok din siya bilang taxi driver tuwing gabi para madagdagan ang kanilang kita. Habang si Nadia naman ay halos buong araw nang nag-aalaga sa dalawang sanggol ng mag-isa sa maliit nilang apartment. Hindi naging madali ang lahat. Madalas kulang ang tulog nila, minsan sabay umiiyak ang kambal. Minsan naman, nauubos agad ang gatas at diaper kahit kabibili pa lang nila. Dumating sa punto na halos hindi na malaman ni Nadia kung paano pagkakasyahin ang budget nila sa bawat araw. Habang lumalaki ang mga bata, lalo ring bumibigat ang kanilang mga gastusin. At dahil desperado na si Joshua, muli niyang naisipan na lumapit sa kanyang ina.
Umaasa siyang baka sakaling lumambot na ang puso ni Marivic pagdating sa kanyang mga apo. Pero simula pa lang, duda na si Nadia. Sigurado ka bang magandang idea yan? Mahina niyang tanong habang pinagmamasdan si Joshua na naghahanda. Susubukan ko lang, sagot nito. Baka naman nagbago na si Mama. Ngunit nang makauwi si Joshua galing sa kondo ng kanyang ina, agad na nakita ni Nadia ang lungkot sa mukha nito. Hindi na niya kailangang magtanong. Anong sabi niya? Maingat na tanong ni Nadia. Napabuntong hininga si Joshua bago umupo. Malamig pa rin siya. At doon niya ikinuwento ang naging pag-uusap nila. Pinili mong sumama sa babaeng yan at iwan ako. Malamig na sabi ni Marivic. Panindigan mo ngayon. Nahihirapan na kami. Pilit na nagpapaliwanag si Joshua. Pero nanatiling matigas si Marivic. Hindi kailanman makakatapak sa bahay ko ang babaeng yan. Pati mga anak niya. Tapos na ang usapang ito. Tahimik na napayuko si Joshua noon. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya sa kanyang ina. Sige, naiintindihan ko. Mahina niyang sabi. Pero tandaan mo to, hindi mo na rin ako makikita ulit. Natigilan si Marivic. Wala ka ng anak. Yun na pala ang huling beses na maririnig ni Marivic ang boses ng kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, isang trahedya ang gumising sa mundo ni Nadia. Patay na si Joshua. Nakatulog ito habang nagmamaneho ng taxi, matapos ang sunod-sunod na gabi ng overtime at pagod. Nawalan ito ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa isang concrete barrier sa highway. Parang gumuho ang buong mundo ni Nadia nang makita niya ang walang buhay na katawan ng asawa sa ospital. Hindi siya makaiyak noong una. Parang hindi matanggap ng isip niya na wala na si Joshua. Ang lalaking nangakong sasamahan siya habang buhay, bigla na lang nawala. At mas masakit pa roon, naiwan siyang mag-isa kasama ang 2 musmos na anak at halos walang perang panggastos. Sa sobrang desperasyon, muli siyang lumapit kay Marivic. Umaasa siyang kahit papaano ay maaawa ito sa kanyang mga apo. Pero nagkamali siya. Kasalanan mo ang pagkamatay ng anak ko! Sigaw agad ni Marivic nang makita siya. Napaatras si Nadia habang karga ang isa sa kambal. Inakit mo siya palayo sa akin. Tapos nagpabuntis ka pa. Kaya napilitan siyang magtrabaho araw at gabi. Mama, nanginginig na sabi ni Nadia. Tumigil ka! Sigaw muli ni Marivic. Lumayas ka rito at huwag ka nang babalik. Hindi mo ko ina. Parang sinaksak ang puso ni Nadia sa bawat salitang narinig niya. Tahimik siyang naglakad pa uwi habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Masakit. Sobrang sakit. At kahit alam niyang mali si Marivic, may bahagi ng puso niya na unti-unting nilamon ng guilt. Kasalanan nga ba niya? Kung hindi pa siya dumating sa buhay ni Joshua, buhay pa kaya ito ngayon? Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, bigla niyang napansin ang grupo ng mga kabataan na tila lasing na pinagtutulungan ang isang matandang lalaki. Hoy, tama na! Sigaw agad ni Nadia. Nagulat ang mga binata nang may ilang taong napalingon sa kanila. Dahil doon, mabilis silang nagsitakbuhan. Agad namang lumapit si Nadia sa matanda. Lolo, ayos lang ho ba kayo? Nag-aalala niyang tanong habang inaalalayan itong makatayo. Namumutla ang matanda at nanginginig. Mga lasing lang, mahina nitong sagot. Nagwawala sila at pinagsabihan ko lang at ayun. May mga pasa ito sa mukha at hirap huminga, kaya agad siyang nagpasya. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Habang nasa biyahe sila, napagkwentuhan nila ang buhay ng matanda. Nagpakilala ito bilang si Roberto. At doon nalaman ni Nadia na matagal na pala itong nag-iisa sa buhay. Matagal nang pumanaw ang nag-iisa nitong anak na babae. At simula noon, halos wala na itong kasama sa buhay.
Habang nakikinig si Nadia sa kwento nito, hindi niya namalayan, unti-unting nababawasan ang bigat na matagal niya nang pasan. Dahil sa unang pagkakataon matapos mawala si Joshua, may ibang taong mas nangangailangan din pala ng karamay. Mahina na ang puso ni Mang Roberto. Bukod pa roon, hirap na rin siyang maglakad dahil sa sakit ng kanyang mga binti. Minsan simpleng pagtayo lang ay hinihingal na siya. Kaya habang nasa ospital sila noon ni Nadia, marahan siyang napabuntong hininga bago magsalita. Nadia, tulungan natin ang isa't isa. Napatingin si Nadia sa matanda. Madalas ay wala na akong lakas para pumunta kahit sa tindahan. Umaasa na lang ako minsan sa mga kapitbahay. Mahinang sabi nito. Sandaling tumahimik si Mang Roberto bago ngumiti ng bahagya. Lumipat kayo rito sa bahay ko. Tulungan mo ko kapag kailangan ko at ako naman ang magbabantay sa mga anak mo. Halos mapaluha si Nadia sa narinig. Matagal na panahon na rin mula nang may taong nagmalasakit sa kanya ng ganoon. At sa sitwasyon niyang walang ibang malapitan, parang sagot sa dasal niya ang alok ng matanda. Kaya buong pasasalamat niya yung tinanggap. Hindi nagtagal, lumipat sina Nadia at ang kanyang kambal na sina Ellie at Brandon sa bahay ni Mang Roberto. Simple lang ang bahay pero maayos. Tahimik at puno ng init na matagal nang nawala sa buhay ni Nadia. Kahit madalas, mahina ang katawan ni Mang Roberto. Pilit pa rin itong tinutulungan si Nadia sa abot ng kanyang makakaya. At hindi nagtagal, naging malapit ang kambal sa matanda. Apo ko kayo, ha? Pabirong sabi nito minsan habang pinapakain sina Ellie at Brandon ng lugaw. At tawa naman ng tawa ang dalawa habang yumayakap dito. Mahal na mahal ng kambal si Mang Roberto at ganoon din ito sa kanila. Sa unang pagkakataon matapos mawala si Joshua, muli na namang nakaramdam si Nadia ng katahimikan sa kanyang puso. Lumipas ang isang taon, unti-unti nang lumalaki sina Ellie at Brandon. Naisip ni Nadia, kailangan na niyang bumangon muli para sa mga anak niya. Kaya ipinasok niya ang kambal sa daycare at naghanap ng trabaho. Hindi naging madali. Pagod sa trabaho sa umaga, alaga sa mga bata sa gabi, at pag-aasikaso pa kay Mang Roberto sa pagitan ng lahat ng yon. Pero tiniis niya, dahil alam niyang kailangan niyang maging matatag. Habang tumatagal naman, lalong humihina si Mang Roberto. Dumating sa punto na bihira na itong makabangon sa kama. At isang gabi, pakiramdam nito ay malapit na ang kanyang katapusan. Maghapon niyang hinintay si Nadia na makauwi mula sa trabaho. May gusto siyang sabihin. May lihim siyang matagal ng kinikimkim at gusto niya yung ipaalam bago siya tuluyang mawala sa mundo. Pero gabi na, wala pa rin si Nadia. Habang nakahiga ang matanda sa kama, hirap na siyang huminga. Makakaabot pa kaya siya? Mahina niyang bulong sa sarili. Samantala, si Nadia naman ay kararating lang galing trabaho. Pagod na pagod siya. Bukod sa mabigat na trabaho, napagalitan pa siya ng kanyang boss dahil sa isang maliit na pagkakamali. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad niyang narinig ang mahina ngunit nanginginig na boses ni Mang Roberto. Nadia! Bigla siyang kinabahan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ng matanda. At halos mawalan siya ng kulay nang makita ang itsura nito. Namumutla na ito, nanginginig ang kamay, halos hindi na makahinga. Lolo, ano pong nangyayari? Nasaktan po ba kayo? Tarantang tanong ni Nadia habang kinuha ang cellphone niya. Tatawag ako ng ambulansya. Pero agad hinawakan ni Mang Roberto ang kanyang kamay. Sandali! Paos nitong sabi. Makinig ka muna. Napaluha si Nadia habang nakaluhod sa tabi ng kama. Ipinangalan ko sa iyo ang bahay na ito. Mahina nitong sabi habang hirap na hirap huminga. Sa iyo at sa mga bata. Natigilan si Nadia. Ano po? Kayo na ang may-ari ngayon. Nanginginig nitong dugtong. At may isa pa akong... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Bigla itong napaungol sa sakit, napapikit,
at tuluyan ng pumanaw. Lolo? Niyugyug ni Nadia ang matanda habang umiiyak. Pero huli na ang lahat. Wala na si Mang Roberto. Naiwan si Nadia na yakap-yakap ang malamig nitong kamay habang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga huling salita nito. Sa kabila ng sakit at pagkawala, naiwan kay Nadia ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ng matanda. Isang tahanan. Isang ligtas na lugar para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang bahay na minsang puno ng kalungkutan ni Mang Roberto ay napuno ng pagmamahal dahil sa pagdating nila sa buhay nito. At bilang kapalit, tiniyak ng matanda na hindi na muling matatakot si Nadia na mawala ng matitirahan. Lubos na nagluksa si Nadia para kay Mang Roberto. Dumating ito sa buhay niya noong panahong wasak na wasak siya. Naging parang ama ito sa kanya at naging totoong lolo naman para kina Ellie at Brandon. Kahit wala na ito, patuloy pa rin itong pinoprotektahan ang maliit nilang pamilya. Lumipas ang mga taon, unti-unti nang naging independent sina Ellie at Brandon, habang si Nadia naman ay nanatiling walang ibang karelasyon matapos mawala ni Joshua. Nasanay na siyang mag-isa. Nasanay na rin siguro ang bahagi ng puso niyang marunong muling magmahal. Sanay na siyang siya lang ang gumagawa ng paraan para sa lahat ng problema. Pero isang araw, biglang nasira ang luma nilang refrigerator. At doon niya muling naalala, may mga bagay talagang mahirap gawin ng mag-isa, gaano ka man katatag. Maaari naman sanang tumawag si Nadia ng repairman para ipaayos ang kanilang refrigerator. Pero habang nakatitig siya sa sirang ref na halos kasinluma na ng bahay nila, may isang pangalan ang biglang pumasok sa isip niya. Si Steven. Katrabaho niya ito sa opisina. Tahimik, masipag, at mahusay pagdating sa mga gamit na may kinalaman sa technology at appliances. Ilang beses na rin itong nag-alok ng tulong sa kanya noon. Sabihin mo lang kapag may kailangan ka ha. Lagi nitong sinasabi kay Nadia. At alam ni Nadia, may gusto sa kanya si Steven. Hindi lang yun halata. Ramdam na ramdam niya yon sa paraan ng lalaki ng pagtingin at pag-aalala sa kanya. Pero simula nang mawala si Joshua, isinara na ni Nadia ang puso niya sa posibilidad ng panibagong relasyon. Hindi siya sigurado kung handa na ba siyang muling magmahal. At higit sa lahat, iniisip niya ang kambal. Paano kung hindi magkasundo ang lalaki at ang kanyang mga anak? Pero sa pagkakataong yun, wala siyang ibang malapitan. Kaya sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tinanggap niya ang alok ni Stephen. Halos wala pang 30 minutos matapos niyang mag-message, may kumatok agad sa kanilang pinto. Pagkabukas niya, bumungad agad si Steven na may dalang toolbox. Napangiti si Nadia. Ang bilis mo naman, napakamot si Steven habang bahagyang umiti. Malapit lang kasi ako, sagot nito, kahit halatang excited talaga itong makatulong. Pagpasok pa lang ng bahay, dumiretso agad ito sa refrigerator. Tahimik itong yumuko at sinimulang tingnan ng sira. Pinilit niyang ilayo ang mabigat na ref sa dingding habang pinupunasan ang pawis sa noo. Grabe, parang antik na to pabirong sabi nito. Bahagyang natawa si Nadia. Mana pa kasihan kay Mang Roberto. Tinanggal ni Steven ang likod ng panel ng refrigerator. Pero ilang segundo lang ay bigla itong natigilan. Parang may kakaiba siyang nakita. Nadia! Mahina nitong tawag habang nakatitig sa loob ng ref. Ang weird naman ng refrigerator mo. Kinabahan agad si Nadia. Bakit sobrang sira na ba? Kailangan na bang bumili ng bago? Desperado siyang nagtanong. Umiling naman si Steven. Hindi, halika rito. Tingnan mo. Lumapit si Nadia at sumilip sa likod ng refrigerator. At halos mawalan siya ng hininga sa kanyang nakita. Nakatago roon ang makapal na bungkos ng pera. At hindi lang yon. May ilang maliliit ding gold bars na maayos na nakabalot sa lumang tela. Ano to? Nanginginig na bulong ni Nadia. Pareho silang natulala ni Steven. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nadiskubre. Grabe!
Mahinang sabi ni Steven habang hawak ang isa sa gold bars. Saan naman ang galing to? Pero si Nadia mismo ay hindi rin alam ang isasagot. Hanggang sa unti-unti bumalik sa alaala niya ang mga huling sandali ni Mang Roberto bago ito mamatay. Ipinangalan ko na sa iyo ang bahay na to at may isa pa akong... Biglang nanlaki ang mga mata ni Nadia. Diyos ko, mahina niyang sabi. Ito siguro ang gusto niyang sabihin noon. Napatingin si Steven sa kanya. Posible. Tahimik silang dalawa sandali. Pero paano nagkaroon ng ganitong kayamanan si Mang Roberto? Nagtatakang tanong ni Steven. Hindi naman siya mukhang mayaman noon. Napaisip si Nadia. Hindi ko rin alam, sagot niya habang napapailing. 1 taon lang naman kaming nagsama sa bahay na to. Pero minsan naikwento niya na dati raw siyang nagtatrabaho sa minahan ng ginto noong kabataan niya. Baka doon niya nakuha. Sabi na lang ni Steven. Napaupo si Nadia habang pinagmamasdan ang perang nasa harapan nila. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng paghihirap, parang may liwanag na muling sumilip sa kanyang buhay. Hindi man sinabi ni Mang Roberto ang lahat ng lihim niya. Malinaw na gusto nitong siguraduhin na magiging maayos ang kinabukasan ni Nadia at ng kambal. At mula noon, mas lalo pang naging malapit sina Nadia at Steven. Palaging naroon ang lalaki kapag kailangan niya ng tulong. Sa bahay, sa mga bata, at kahit sa simpleng pagpapatawa kapag pagod na siya. At higit sa lahat, mahal na mahal ni Steven sina Ellie at Brandon. Kuya Steven! Masayang sigaw lagi ng kambal tuwing dumarating ito. Minsan pa nga, mas excited pa ang mga bata kaysa kay Nadia. At habang tumatagal, napansin ni Nadia na unti-unti namang natututong ngumiti ang puso niyang matagal nang nasaktan. Hindi man niya inaasahan, pero baka dumating na naman ang pagkakataon na mabuo muli ang kanyang pamilya. At sa lahat ng lalaking maaring dumating sa kanyang buhay, wala nang sigurong mas hihigit pa kay Steven. Isang lalaking hindi lang masipag at mabait, kundi tunay ding magmahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Dahil sa perang naiwan ni Mang Roberto, nagsimulang magbago ang buhay ni Steven at Nadia. Hindi nila yon ginasta sa luho o mamahaling bagay lang. Sa halip, maingat nilang pinagplanuhan ang kanilang kinabukasan bilang pamilya. Bumili sila ng isang malaking bahay sa isang maayos na subdivision sa Quezon City. Isang tahanang puno ng liwanag, halaman at tawanan ng mga bata. At hindi lang yon, nagdesisyon din silang magtayo ng sariling negosyo. Isang children's cafe. Pero hindi ito ordinaryong cafe lamang. Hindi lang ito lugar kung saan kakain ng masasarap at healthy na pagkain ng mga bata o magdiriwang ng birthday parties. Pinag-isipan talaga yon ni Nadia mula sa puso ng isang ina. Naisip niya ang mga nanay na tulad niyang minsang napagod, naubusan ng lakas at walang malapitan. Kaya gumawa siya ng isang espesyal na lugar para sa mga magulang. Tuwing hapon, may mommy club sa cafe kung saan maaaring magpahinga at makipagkwentuhan ng mga nanay habang inaalagaan at pinaglalaro ng staff ang kanilang mga anak. Maraming ina ang natuwa rito. Parang first time kong makahinga ulit, minsang sabi ng isang nanay kay Nadia. At dahil alam na alam ni Nadia ang hirap ng maging mag-isa sa pagpapalaki ng anak, lalo pa niyang pinalawak ang kanilang negosyo. Naglagay siya ng maliit na evening childcare group sa cafe. Isang ligtas na lugar kung saan maaaring pansamantalang iwan ng mga magulang ang kanilang mga anak kapag may kailangang asikasuhin. Lahat ng ideyang yon ay nanggaling mismo sa sarili niyang karanasan bilang isang ina. At sa bawat hakbang niya, laging nasa tabi niya si Steven. Tahimik man itong lalaki, kitang-kita kung gaano nito kamahal si Nadia, pati na rin ang kambal. Mula sa pag-aayos ng cafe hanggang sa paghatid sundo sa mga bata, buong puso itong tumulong. Habang tumatagal, lalo pang lumaki ang negosyo nila. Ang simpleng children's cafe ay naging isang sikat na family center sa lungsod. May daycare, play area, tutorial rooms at family events tuwing weekend.
Halos araw-araw ay puno ang lugar ng tawanan ng mga bata at masasayang pamilya. At sa tuwing nakakakita si Nadia ng mga lolo at lola na kasama ang kanilang mga apo sa cafe, may munting kirot pa rin na nararamdaman ng puso niya. Dahil kahit gaano kaganda ang buhay nila ngayon, wala pa ring lolo at lola ang kanyang mga anak. Matagal na rin mula nang huli niyang makita si Marivic, ang ina ni Joshua. Ang balita lang niya rito ay nakapag-asawa raw ito ng mas batang lalaki. Hindi na naman nagulat si Nadia. Alam niyang maalaga si Marivic sa sarili. Bata itong tingnan noon, eleganteng manamit at may sariling kondo at pera. Pero isang araw, habang namimili si Nadia sa isang maliit na grocery malapit sa kanilang cafe, may isang babaeng biglang tumawag sa kanya. "Nadia?" Paglingon niya, halos hindi niya makilala ang nakita. Si Marivic iyon. Pero malayo na ito sa dating mataray at sosyal na babae na nakilala niya noon. Payat na payat ito, magulo ang buhok, gusot ang damit at halatang hirap igalaw ang kanang kamay nito. Parang tinamaan ito ng stroke. Nanlaki ang mata ni Nadia sa gulat. Samantala, si Marivic naman ay tila hindi rin makapaniwala sa nakikita. Sa harapan niya ngayon ay hindi na ang rebeldeng babaeng may makulay na buhok at tato. Hindi na rin ang pagod na biyudang hirap sa buhay. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang elegante, maayos at magandang babae na halatang masaya at matagumpay na sa buhay. At higit sa lahat, mukhang buntis muli si Nadia. "Nadia!" Mahina at nanginginig na sabi ni Marivic. "Buntis ka ba?" Napangiti si Nadia habang marahang hinawakan ng kanyang tiyan. "Opo," napaluha si Marivic. Nasaan ang mga apo ko?" "Nasa bahay ho," malambing na sagot ni Nadia. "Masaya sila, mabait ang asawa ko sa kanila at malapit na rin kaming madagdagan." Tahimik na napayoko si Marivic. "At ikaw po, kumusta kayo?" Doon tuluyang napaluha ang matanda. "Hindi mabuti. Nagkamali ako, Nadia," nanginginig nitong sabi. Natahimik si Nadia. "Napakasama akong tao noon," umiiyak na dugtong ni Marivic. "Iniisip ko lang ang sarili ko at ngayon, parang binabayaran ko lahat ng ginawa ko." Habang nagsasalita ito, nakita ni Nadia ang matinding pagsisisi sa mga mata ng dating biyanan. At doon niya naramdaman, wala na pala siyang galit. Matagal na pala niyang napatawad si Marivic. Unti-unting ikinuwento ni Marivic ang nangyari sa kanyang buhay. Inilipat daw niya sa pangalan ng batang asawa ang kanyang kondo dahil naniwala siyang mahal siya nito. Pero matapos noon, bigla raw nagbago ang lalaki. Nagdala ito ng ibang babae sa bahay. Minura siya, pinahiya, at minsan ay sinisigawan pa. Hanggang sa isang araw, na-stroke si Marivic dahil sa sobrang stress at sama ng loob. Habang nakikinig si Nadia, hindi niya maiwasang maawa. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay sa kanya ni Marivic noon, isa pa rin itong matandang babae na nagkamali lang at ngayon ay nagdurusa. Dun muna po kayo sa amin," biglang sabi ni Nadia. Nanlaki naman ang mata ni Marivic. "Ano? Sumama po kayo sa bahay." Halos hindi makapaniwala si Marivic at nang makarating sila sa bahay ni Nadia, mas lalo siyang natulala. Napakaganda ng tahanan, mainit, masaya, at halatang puno ng pagmamahalan. Lalo siyang napaluha nang makita sina Ellie at Brandon. At halos mawalan siya ng hininga nang mapansin niyang kamukhang-kamukha ni Brandon ang kanyang anak na si Joshua. "Diyos ko!" Umiiyak niyang bulong habang niyayakap ang kambal. Noong una ay mailap ang mga bata. Pero hindi nagtagal, mabilis din silang napalapit kay Marivic. "Lola?" Masayang tanong ni Ellie. "Hindi ka na mawawala ulit?" "At dito ka natitira sa amin, di ba po?" Dagdag ni Brandon. Tuluyang napahagulgol si Marivic habang tumatawa. Hindi na mawawala si Lola," umiiyak nitong sabi. Napatingin siya kay Nadia ng may pag-aalinlangan. "Pero wala na akong matitirhan ngayon," ngumiti si Nadia.
E di dito po kayo sa amin, napahawak sa bibig si Mardovic habang umiiyak. Paano naman namin hahayaan mawala ulit ang lola ng mga anak ko? Makalipas ang isang buwan, tinulungan ni Nadia at Steven si Mardovic na mapaalis ang asawa nito sa kondo. Nakipaghiwalay si Mardovic at ipinangalan ng kondo sa kanyang mga apo. Pero hindi na siya bumalik doon. Pinili niyang manatili kina Nadia. At sa mga sumunod na buwan, unti-unting gumaling si Mardovic. Hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang puso. Ang araw-araw na kasama ang kanyang mga apo ang naging gamot niya sa lungkot at pagsisisi. At higit sa lahat, doon niya lubos na naunawaan kung gaano siya naging hindi patas kay Nadia noon. Hindi man niya mababago ang nakaraan, ginawa niya ang lahat para pahalagahan ang kasalukuyan. Kasama ang pamilyang minsan niyang itinaboy, pero siyang muling tumanggap sa kanya ng buong puso. Minsan sa buhay, madaling husgahan ng isang tao base lamang sa itsura. Estado sa buhay o sa mga pagkakamaling akala natin ay alam na natin ang buong kwento. Pero tandaan natin, hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng simple ay walang halaga. Si Nadia ay isang babaeng minata at itinaboy noon. Pero sa halip na magkimkim ng galit, pinili niyang magsikap at magpatawad. At doon niya nahanap ang tunay na biyaya ng buhay. At si Mardovic naman, natutunan niya na ang kayamanan, kagandahan, o pride ay walang saysay kung mawawala naman ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na tahanan ay hindi nabubuo sa pera o magarang bahay. Nabubuo ito sa pagpapatawad, pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa kahit gaano man kasakit ang nakaraan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.